Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At tayo muna po ay manalangin. Hallelujah. Bago po ako mag-share ng aking screen. Hallelujah. Amang banal, salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama magamat sa ganito pong medium. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang iyong pong banal na Espiritu, Panginoon, na hinihiling namin na umabot sa amin saan man kami naroroon ngayon. At ikaw po, Panginoon, na magpahayag na iyong sarili. Lord, I pray na patuloy mo dagdagan na aming pananampalataya habang kami ay nakikinig. At kung meron man po kaming kasama sa bahay ngayon na makakapakinig na iyong mga salita sa gabing ito, kaya mo po, buksan mo po ang kanilang mga puso, lalo na po yung mga hindi pa po tumatanggap sa iyo, O Diyos. I pray, ikaw po ang mag-open ng kanilang puso at magkaroon sila, Panginoon, tumanggap sila ng biyaya mula sa iyo, O God. Natanggapin din nila, Panginoon, ang plano ng kaligtasan na ayon sa iyong kasulatan. We thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Wala lamang po ay mag-share ng aking screen. Hallelujah. Hallelujah. Ang title po ng ating exhortation tonight is Jesus is the way. Hallelujah. Hindi po natin pwedeng paniwalaan ang kahit ano na lang na gusto nating paniwalaan at asahan na tayo po ay makakarating sa langit. Hindi po natin pwedeng ipagpalagay sa tsamba o umasa na lang po sa mga linya na alam naman ng Diyos ang lahat, nakikita naman ng Diyos ang aking puso. O kaya yung mga salitang mabuti naman akong tao, wala naman akong inaapi, disente ang aking pamumuhay. Napakalino po ng sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na mayroon lamang pong dalawang choices na naghihintay. It's either we are lost or we are saved. Dalawa lamang po, mga kapatid, ang pagpipilian natin lugar patungkol po sa ating eternidad. Yan po ay walang iba kundi makasama natin ang Panginoong Yesus sa langit, kasama ng ating mga kapatid na nanampalataya sa Kanya, at kung hindi man tayo mapunta sa langit, ang kahantungan natin ay ang impyerno kung saan tayo ay magdurusa magpakailanman. Hindi po natin maaring gugulin ang buhay na ito, ang nag-iisang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung ano lang ang gusto natin, and let us just say na mahal ko naman ang Diyos. Hindi po natin maaring sabihin na basta mahal lang natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoong Hesus, ay tayo ay papasok na po sa kanyang kaharian. Kailangan po malinaw po sa atin at malaman po natin ang daan patungo po sa katotohanan. Mayroon pong daan patungo sa kaligtasan at ito pong ating pong paglalakbay na ito, eternity, ito po ay napakahaba. Wala po itong hangganan, mga kapatid. And eternity is too long to be wrong. Hallelujah. Napakahabang lakbayin eternidad, mga kapatid, upang magkamali tayo ng pagpili. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, let us refresh. Let us, kung may iba pong bagong makakarinig, hayaan mo po na ang salita ng Diyos ay mangusap sa gabing ito that Jesus is the way. Hallelujah. Ang si Jesus ang tanging daan, mga kapatid. Ang Diyos natin, ang Panginoong Jesus, siya po ang tanging daan. Hindi lamang po tayo naririto sa gabing ito sama-sama na ginugunita po kung ano ang ginawa ng krus, ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kundi nandito po tayo upang habang tayo po ay nag-aaral, mga kapatid, patuloy tayong tumugon, patuloy po tayong mamuhay, isa pamuhay po natin ang kaligtasan po na ating tinanggap at ginawa ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Sa atin pong mga Biblia, ang sabi po ng Panginoon in John chapter 14 verse 6, hallelujah, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. Ito pong John chapter 14 verse 6, ang Panginoong Hesus mismo po ang nagsasalita. At hindi po ito parang suggestion lang or isang bagay na sinambit lang niya out of the blue. Kundi ito po isang deklarasyon mula sa Kanya. Hindi niya sinabi na isa siya sa mga daan, kundi sinabi po ng Panginoon, I am the way. Hallelujah. Si Jesus lamang po ang daan patungo sa kaligtasan. He is the only way, He is the only door, and He is the only path, mga kapatid. Kagaya nga po ng nakikita nyo sa larawan, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang tulay
mula sa kamatayan patungo po sa buhay na walang hanggan. Siya po ang tulay mula sa kasalanan patungo sa ating kaligtasan. At siya po mga kapatid ang magpapalaya sa atin mula sa tanikala mga kapatid ng bumibihag sa atin. And He is going to give us a breakthrough at bibigyan niya po tayo ng tunay na kalayaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po mga kapatid, in Acts chapter 9 verse 2, bago pa man magkaroon ng mga church building, bago pa man po magkaroon ng mga tinatawag na sekta o denomination o mga registered names ng iba't ibang church organization, before the term Christian was ever existed, the followers of Jesus Christ were simply known as the Way. Yan po ay makikita natin sa Acts chapter 9 verse 2. Noong unang panahon mga kapatid, ang tawag nila sa kanilang mga sarili is the way or ang daan. Bakit? Bakit kaya ito ang tawag nila? Hindi pa sila known for any other terms, but pagka ina-acknowledge sila, sila yung the way. Hallelujah. Kinuha po nila ito mula sa sinabi sa kanila ng ating Panginoon that He is the way, the truth, and the life. At dahil hindi lang po sila basta naniwala sa sinabi ni Jesus Christ, hindi lang sila basta nagdasal o nag-confess ng kanilang mga kasalanan, hindi po sila sumali sa relihiyon. Sila po ay namuhay ayon po sa Ebanghelyo. Nakita po ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsunod sa ginawa ng ating Panginoon. Meron po silang ginawa, mga kapatid. Meron po silang personal experience and a personal encounter sa ating Panginoon. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa mga gawa. Hindi lamang sila nakinig sa mga aral, hindi lamang sila na-impress sa katalinuhan at karunungan ng Diyos, kundi na-eksperyensahan nila sa kanilang sarili ang tunay na kapangyarihan. Kaya nga po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, atin pong alalahanin, maging fresh commitment nawa sa Panginoon. Ang ebanghelyo ng Panginoon na ating tinanggap at in-apply sa ating mga buhay. At kung may mga kapamilya po kayo o mga kaibigan na bagong makikinig, let this teaching be your first step because this gospel of Jesus Christ is still the way. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon po tayong one salvation at ito po'y binubuo po ng tatlong elemento. Hallelujah. Atin pong i-break down kung ano po ang gospel or ang mabuting balita o ang magandang balita. Sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15, Christ died for our sins, He was buried, and He rose again. Hallelujah. At alam niyo po ang mga kapatid, ang lahat po ng salita ng Diyos, sila po ay hindi po nagko-contradict sa isa't isa, kundi sila po ay nagsusupport sa isa't isa. At nagkakalakip-lakip po ang karunungan ng Panginoon habang po tayo ay nag-aaral, ay doon natin lalong madidiscover, hindi pala ito simpleng bagay na aking tinanggap, kundi simula pala sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang lahat ng mga propesiya ay nagkaroon ng katuparan kay Kristo. At ang mga bagay na nangyari noon sa Old Testament ay ito pala ay parang foreshadowing ng mga bagay na darating sa tamang panahon na i-reveal ng Panginoon ang plano ng kanyang kaligtasan. In 1 John chapter 5 verse 8, it says, "There are three that bear witness in earth, the Spirit and the water and the blood, and these three agree in one." Ito pong one gospel of Jesus Christ is revealed in three powerful elements and or witnesses. Yan po yung blood, yung water, at yun pong spirit. Hallelujah. Ang dugo, mga kapatid, yan po ay ina-apply natin sa pamamagitan po ng ating pagsisisi or repentance. Yun pong element of water, ina-apply po natin yan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At ang spirit, mga kapatid, the third witness, that's the infilling of the Holy Spirit kapag po tayo ay nabautismuhan ng kanya pong banal na espiritu. At sinasabi ng Bible, these three agree in one. Ibig sabihin, ito po ay isang gospel na may tatlong elemento at ang bawat isa, mga kapatid, ay hindi po optional, kundi lahat po ay mahalaga, lahat po ay essential components na dapat po ay wala po tayong mamimiss. Hindi po natin pwedeng piliin lang
kung alin sa tatlong experience na ito ang gusto natin o madali para sa atin. Hindi pwede natin pong sabihin na, okay na ako dun sa repentance. Na nung minsan ako ay lumuhod at ako ay nagsisi sa aking kasalanan at kinonfess ko na ang Panginoon ang aking Lord and Savior. Okay na ako sa repentance. O kung minsan na iba sasabihin, gusto ko yung Holy Spirit lang. Gusto ko lang yung maalwa ng pakiramdam, yung na-feel ko na malapit ang Diyos sa akin. Hindi po ganoon mga kapatid ang plano ng kaligtasan. Ito po ay tatlong elemento pero ito po ay kailangan lahat. Kagaya po na ang Panginoong Jesus mga kapatid, siya po ang ating nag-iisang Diyos. He is one absolute deity mga kapatid. Hindi po siya nahahati-hati, hindi po siya iba't ibang persona mga kapatid. Iisa siya talaga mga kapatid at nagpahayag siya sa iba't ibang kapahayagan. He is our Father in creation, the Son, He's the Son in redemption, and He is the Holy Spirit in regeneration. Kung paano pong nagmanifest ang Panginoon sa iba't ibang kapahayagan mga kapatid, ganun din po ang plano ng kaligtasan. We need to experience all three of them for us to be truly saved. Kailangan mong pagdaanan kung ano ang nakasulat sa Acts chapter 2, verse 38. At sa gabing ito, alam ko po na ito ay hindi na bago sa ating pandinig, karamihan sa atin, but let's have a fresh commitment na pag lalo nating naunawaan kung ano ang ating tinanggap, mas madali po nating maiibahagi ito sa iba. Dahil pag ang natanggap mong regalo ay ganoon na lang ka-valuable sa iyo, hindi titigil sa iyo ang kaligtasan, hindi titigil na sa iyo ikaw lamang ang maliligtas, kundi sasabihin mo ito sa lahat ng iyong mga kakilala dahil alam mo na ito lamang ang tanging daan. Hallelujah. Una mga kapatid, let us start with the cross. Hallelujah, hallelujah. Ang buong mundo ay nagse-celebrate ngayon ng Good Friday. Ang marami sa kanila ay nagsasabi na walang gagawin ngayong araw na to ha kasi patay ang Diyos. Sila ay nagsasabi na taon-taon pa rin namamatay ang Diyos. Pero yan po ay hindi sinasabi ng Biblia mga kapatid. Sinabi po ng Bible in John chapter 19 verse 30, sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Isang beses lang po namatay ang Panginoong Hesukristo. At hindi po namatay ang Diyos, mga kapatid, kailanman po ay hindi mamamatay ang Diyos. Ang namatay po ay yung laman, yung nature po ng Panginoon na pagiging tao, mga kapatid. Tao po ang namamatay. Ang Diyos po ay hindi namamatay, mga kapatid. At sa Calvary, mga kapatid, He was the sinless Lamb of God sacrificed for the remissions of sins. Kapag po tayo mga kapatid ay nag-aakay ng mga kaluluwa at dinadala natin sa Panginoon mga kapatid, hindi tayo nagsisimula sa blessing, hindi tayo nagsisimula na, oy, pumunta ka sa church, merong blessing, pumunta ka dahil may miracle, kundi dinadala po natin sila mga kapatid sa foot of the cross. Dinadala natin sila mga kapatid doon sa tao, sa Diyos na kayang magligtas sa kanila. Hallelujah. Ang simula po ng ebanghelyo ay ang dugo mga kapatid. Hindi po ang Panginoon pumunta dito at nag-manifest in the flesh upang magkaroon lamang tayo ng better life. But He came to seek and save that which is lost. Ang Diyos po ay mga kapatid ay bumaba mula doon sa kanyang napakarilag na karangyaan at siya po ay He humbled Himself for us to be saved mga kapatid. Kailangan po kasi ng blood sacrifice at ang espiritu kailanman ay hindi maaring mag-sacrifice unless na magkaroon siya ng flesh and blood. Kaya po ang Panginoong Hesukristo ay bumaba mga kapatid at siya po ay naging tao. She is fully God and fully man. He bled, He suffered at binigay po niya ang lahat para sa atin mga kapatid sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus. Ibinigay ng Diyos po ang kanya pong sariling buhay. He shed His precious blood, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Hebrews 19:22, without shedding of blood, there is no remission of sins. Alang-alang po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dinanas ng Panginoon ang samot-saring hirap, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. The power of the blood. Hallelujah, hallelujah. Ang kapangyarihan ng dugo mga kapatid ay kung saan ang ang dugo ng ating Panginoon ay ini-apply. It is about where the blood is applied. Naalala po ba natin mga kapatid yung storya ng Exodus, nabanggit din po ito kanina, na kung saan
sinabi po ng Panginoon na ang lahat po ng mga firstborn, even yung mga animals and human, sa pagdaan po ng angel of death, lahat po sila ay mamamatay. At ang tanging makakapagligtas po sa kanila is kapag maglagay po sila ng blood of the lamb on their doorpost. Hallelujah. Ito pong blood of the lamb na ito, mga kapatid, nung dumaan po ang angel of death, kapag nakita po niya na yung doorpost ay mayroon pong dugo. Hallelujah. Siya po, mga kapatid, yung blood na ito ay nagsisilbing protective covering doon sa bahay kung saan nandoon ang dugo. At magpapass over po itong angel at hindi po mamamatay ang nasa loob nito. Hallelujah. Alam niyo po, nandun po yung power of the blood. Hindi po dahil mababait o katangi-tangi ang mga taong nasa loob ng bahay, kundi dahil may dugo sa pintuan, mga kapatid. May dugo na nandoon na sumunod sila, nalagyan ng dugo ang kanilang doorpost because of the blood. It's a covering, it's a protection for them na yung angel of death ay hindi sila pinuksa, mga kapatid. Hindi po ito decoration, but it was there for their salvation. Hallelujah. Alam niyo po that itong paglalagay ng blood of the lamb on their doorpost, ito po, mga kapatid, is a foreshadow because ito po ay nagkaroon ng katuparan in the New Testament sa pamamagitan po ng Calvary. Hallelujah. And the blood of the lamb, the blood of Jesus Christ saved us, mga kapatid. And kung paanong noong una itong paglagay nila ng blood of the lamb on their doorpost, isang gabi lang silang naligtas. But yung blood of the lamb, ang Panginoong Hesukristo ang namatay sa krus, He has saved us for eternity, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, dapat po i-apply natin ang banal na dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga buhay. At magagawa natin ito, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating pong pagsisisi. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, hindi na po natin kailangang maglagay po ng mga dugo sa ating mga bahay-bahay, mga kapatid. Hindi na po yun kailangan. We apply the blood of Jesus through repentance. Hallelujah. Sabi nga po in Luke chapter 13 verse 3, I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. Luke 13:3. Hallelujah. Ang sinabi pa ng Romans chapter 6 verse 6, our old man was crucified with him. Hallelujah. Ito pong repentance o pagsisisi, hindi po ito tungkol lamang sa pagluha o pag makaramdam tayo ng guilt o shame, mga kapatid, na tayo ay nagkamali. It is more than an emotion, mga kapatid. Ang repentance po, let us always remember that this is a choice. Ito ay pagpili, mga kapatid, to destroy the old life and to turn to God. Hallelujah. Ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, ay ang pagsuko natin sa ating buhay, sa ating Panginoon. Nasasabihin natin, Lord, ayoko na sa kasalanan. Baguhin mo ako, Panginoon. Alisin mo ang mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Linisin mo ako, Panginoon, and ang Panginoon po ay magpapatawad sa atin, mga kapatid, kapag nandoon ang ating decision na talikuran ang ating mga masamang gawi at lakad. Kagaya nga po ng word na pinagmula nito, yung shov, in Hebrew, ang ibig sabihin po ng repentance is to destroy the house. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag nagsisi po tayo, mga kapatid, hindi lamang po tayo tatalikod sa kasalanan. Hallelujah. Gaya ng larawang inyong nakikita, hindi ka lang iiwas sa impyerno, mga kapatid. Hindi mo lang tatalikuran ang iyong masamang gawi. Kundi ang sabi ng Bible, dapat sunugin mo yung tulay pabalik sa iyong kasalanan. Kailangan alisin mo talaga completely yung mga bagay na magte-tempt sa'yo na bumalik ka sa iyong dating gawi. Sabi ng Bible, the very meaning of the word repentance is to destroy the house. Kagaya nga ng isang demolition job, kapag may nagkakaroon ng demolition, may sinisirang mga building, may mga inaalis na mga properties, yung pag-demolish ng isang lugar, mga kapatid, hindi mo na makikita yung dating yun. Pagka na-demolish na, pag naalis na ang lumang building at bago na ilalagay, hindi mo na maalala kung ano ang dating itsura, mga kapatid. Ganon din po ang repentance. Magkakaroon ng demolition ng dating ikaw. It is crucifying the old man. Sabi nga ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. It is turning from your way to God's way. Tatalikod ka sa kasalanan at ang pupuntahan mo ay ang
daan patungo sa kaligtasan, no, daan na gusto ng Panginoon. At kapag may repentance, mga kapatid, inwardly, nagbabago yung pag-iisip. Nagbabago yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Nagbabago ang perspective mo. And outwardly, nagkakaroon ka ng change of direction. Ulit-ulit ko mga kapatid that repentance is our firm choice. Ito ay pagpili mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ano ba ang nangyayari kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan? Hallelujah. Kapag tunay po ang ating pagsisisi, mga kapatid, something supernatural happens. Alam niyo po, hindi lamang pagka nandoon na lumadalo tayo sa gawain, nagpupuri tayo at sumasamba, hindi po at that point nagsasaya ang mga angels. Hindi po sila nagiging masaya sa mga pagpunta lang natin sa church, mga kapatid. Talagang nagkakaroon po sila ng rejoicing in heaven if there's a one soul na nagrepent, mga kapatid. Sila po ay nagkakaroon ng kagalakan sa langit every time na mayroong mga anak ng Diyos na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kailangan po natin ang pagsisisi, mga kapatid, dahil wala po ni isa man sa atin ang nakaabot po sa glory ng ating Panginoon. Sabi po yan ng Romans 3:23. Hindi lamang po natin alam, mga kapatid, pero nung pinanganak po tayo, lahat po talaga tayo ay nagmana ng kasalanan, mga kapatid. Sabi ng Bible, not some, but all of us. Kahit ikaw ay mabuti, kahit ang ginagawa mo ay puro mga very good, mga kapatid, sa society na ito, still, the Bible calls you a sinner because it's in our nature, mga kapatid. Kaya nga, kailangan natin ay hindi lamang basta kapatawaran, mga kapatid, kundi kailangan natin ma-deliver mula sa kung ano tayo, mga kapatid. We must repent because repentance is powerful. Ang pagsisisi po ay ang simula ng ating pagbabago. Hallelujah. Pag ikaw ay nagsisi, ikaw ay namamatay sa kasalanan at ang Panginoong Hesus ay lumilikha ng isang bagong buhay sa iyo. Let this be a reminder, mga kapatid, that our repentance, mga kapatid, ito po ay hindi lamang basta naghingi tayo ng sorry, mga kapatid, kundi marapat na i-allow natin na ang bagong buhay ay magkaroon po ang bawat isa sa atin. At mayroon po tayong pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. If you die with Christ, you will rise with Christ. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, ang pagsisisi ay hindi po ito one-time event sa buhay nating mga Kristiyano. Hallelujah. Nandun po lagi nating ine-emphasize, repentance is required for salvation. Repentance is the first step bago po tayo bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus at bago po tayo makatanggap ng kanyang banal na espiritu. Repentance is the first step. But repentance is not a one-time prayer, but it is our daily posture, mga kapatid. It is our daily surrender. Kaya nga po, every time na tayo ay mananalangin, after natin magpasalamat sa Panginoon, kailangan po natin lagi humingi po ng tawad sa ating mga kasalanan. Humingi po ng tawad, mga kapatid, sa ating mga karumihan. Yung mga bagay, kung tayo man po, mga kapatid, ay nakaranas na ng Acts chapter 2 verse 38, yung ihihingi natin ng tawad ay mula nung tayo ay mabautismuhan hanggang sa present, yun po ang ating ihihingi ng tawad. Because simula po nung kayo ay malubog sa tubig hanggang doon po sa earlier days nyo, yun po ay winash away na ng ating Panginoon. But we know na every day, kahit na bautismuhan na tayo, nandito pa rin po tayo sa mundong ito na lagana po ang kasamaan at kasalanan. Kaya po, every day, we must be in a daily posture of repentance, mga kapatid. Wala pong shortcut. Hallelujah. Wala pong shortcut sa kaligtasan, mga kapatid. Kailangan po daanan natin ang altar of repentance. Walang tunay na pakaligtasan kung wala po ang tunay na pagsisisi. Hallelujah. Sa ating pong everyday lives, lagi po nating banggitin sa ating mga panalangin na kung paano po nais ng Diyos tayo ay maging malinis. Lord, linisin mo po ako. Lord, i-align mo po ang puso ko sa iyong mga salita. Hallelujah. Lord, tulungan mo po ako na hindi po ako bumalik doon sa dati. Hallelujah. Let us continue to stay surrendered, mga kapatid. Dahil alam niyo po, marami pong tukso ang mga kaaway at marami pong kasinungalingan na lagi po kayong hihilahin pabalik. But like I said, this is a choice, mga kapatid. A repented life is a choice. We must continue to carry our cross and follow the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. At kapag po kayo, mga kapatid, ay nandoon sa nahawak na po ninyo ang kaligtasan,
Hindi po kayo titigil na kayo lamang po ang naligtas, but let us also bring others to the cross. Hallelujah. Hayaan mo na ikaw ang gamitin ng Panginoon upang magsabi na may pag-asa, may kapatawaran, may bagong simula sa paanan ng krus. Hallelujah. Help others find their way to the cross, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po natin kailangan maging perpekto bago po tayo lumapit sa Diyos. Ang kailangan po ng ating Panginoon ay lumapit po tayo ng totoo sa Kanya. Hallelujah. Your repentance is your decision to say, sabihin sa Panginoon, Panginoon, ayoko na nitong kasalanan na ito. Tama na ito. Gusto ko, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aking buhay. Ang pagsisisi, mga kapatid, is not entering a new religion, but it is about a real change sa atin, a real surrender, mga kapatid. At tayo, mga kapatid, ay we will meet Him at the cross. Hallelujah. 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 Lord Jesus, salamat Panginoon sa iyo pong ginawang sakripisyo sa bawat isa sa amin as we remember, Panginoon, your cross. And the purpose of that cross, Panginoon, ay upang iligtas ang bawat isa sa amin. I pray, Panginoon, na mga taong nakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, patungkol sa repentance. I pray, O God, na ito, Panginoon, na magsisimula ng lalo naming malapit na relasyon sa iyo, Panginoon. And let this be a lifestyle, Panginoon, na araw-araw, O God, i-apply namin ang iyong dugo sa aming mga buhay. Na hindi mawala ng kabuluhan, Panginoon, ang iyong ginawa, kundi ito i-apply namin palagi, Panginoon, dahil lagi ka namin kailangan, araw-araw namin kailangan ay iyong banal na dugo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala, O God, ang aming pong mga kapatid na nakikinig, Panginoon, as we continue to study your word in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, hallelujah. Hindi lamang po tumitigil sa repentance, mga kapatid, ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi sinabi po ng kanyang mga salita na kailangan po tayo ay bautismuhan sa tubig sa kanya pong pangalan. Ang water baptism, mga kapatid, is not optional. It is not a symbol. It is not tradition. Ang water baptism po ay hindi po pagpapadami ng church member. It is not joining a church, mga kapatid. But the Bible says the water baptism is covenant with God. Hallelujah. Kung paano po na pagkatapos po ang mga Israelites ay naglagay ng dugo ng blood of the lamb sa kanilang mga doorpost at sila po, mga kapatid, ay nagkaroon ng kaligtasan mula sa angel of death. Hindi po sila nanatili doon sa Egypt. Hindi po sila nanatili doon na umiyak lang sa altar at saka po umalis na sila. They just walked out, mga kapatid. But nung sinabi po ng Panginoon na kailangan na nilang umalis doon sa lugar na kung saan sila ay bihag, mga kapatid, immediately they left Egypt. Hindi po sila nag-isip ng matagal, hindi po sila nagpatumpik-tumpik, mga kapatid, dahil binigyan lamang po sila ng isang pagkakataon na silang lahat, mga kapatid, ang kasama kanilang mga magulang, anak, ang kanilang mga alagang hayop, mga kapatid, pagkakataon na makaalis doon sa hirap na kanilang kinalalagyan sa Egypt after 400 years of slavery. Alam niyo po, mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2, that moment, mga kapatid, when they went through and crossed the river, the Red Sea, mga kapatid, hallelujah, that moment was a baptism. It's a foreshadowing of the baptism, of the plan of baptism. They went through the Red Sea, mga kapatid. Sila ay dumaan sa gitna nito, mga kapatid. At pagkatapos nilang dumaan doon sa gitna, their enemies couldn't follow them. Nakikita niyo po sa larawan, mga kapatid, yung pong chariots ni Pharaoh, lahat ng kanyang mga soldiers na gusto pong sirain o patayin ang mga Israelita na nakatawid na, mga kapatid. They were drowned in the water. Pharaoh's army, silang lahat ay nalunod, mga kapatid. It's a representation to us, mga kapatid, na once the enemies are drowned, mga kapatid, in the waters of baptism, your past, your old life, your old sin, they cannot reach you anymore, mga kapatid. Kahit sabihin ng kaaway na nandyan sila bumubulong, but the Bible declares that Pharaoh's army are drowned, mga kapatid, the same way na tayo, mga kapatid, ay hindi na kayang balikan
ng mga lumang bagay na isinuko natin doon po sa tubig na yan, mga kapatid. And Romans chapter 6 verse 4, it says, "You are buried with Him in baptism and raised to walk in newness of life." Hallelujah. Sa repentance, mga kapatid, ina-apply natin ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang dugo sa ating mga buhay. Kailangan po nating mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon upang mailibing natin yung ating mga dating sarili, mga kapatid. Dahil kapag hindi natin nailibing, mga kapatid, itong ating mga dating sarili, hindi po mabubuhay ang bagong buhay na gusto ng Panginoon sa atin. Kagaya nga po ng nangyari dito, hindi maaring makasunod ang Pharaoh's army sa kanila. That's why they were drowned in the water, mga kapatid. Ganon din po sa ating bautismo, mga kapatid. Kapag binautismuhan po tayo sa kanyang pangalan, ang iyong kasalanan ay inilibing, mga kapatid. Hindi lamang po basta pinatawad in repentance, kundi talagang kalilimutan. Talagang lilimutin ng Panginoon, mga kapatid, at hindi na niya aalalahanin. Ito po'y inililibing, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, you are living in that covenant. Hallelujah. Kaya kapag pinapaalala sa atin ng ating mga kaaway na ang nakaraan mo at sabihin na ikaw naman ay dating ganyan, ikaw naman ay dating ganito, ganyan. Sabihin natin, hindi na ako yun. Yun ay inilibing ko na. Hallelujah. That has been buried. Hallelujah. Hallelujah. When you go down in the water, in the name of Jesus Christ, something supernatural happens, mga kapatid. Sa atin, parang inisip natin, talagaya, 1 second, 2 second lang yung paglulubog sa atin sa tubig. Pero hindi po yun tinitingnan kung gaano katagal inilubog sa tubig, mga kapatid, kundi yung pong pananampalataya natin sa kapangyarihan ng Panginoon na nagaganap sa atin habang sumusunod po tayo sa sinabi niya dito sa Acts chapter 2 verse 38 when Peter said, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Hindi lamang po ina-acknowledge natin ang ating mga kasalanan, but they are washed away during water baptism, mga kapatid. Lahat ng iyong guilt, lahat ng iyong shame, lahat ng mga bagay na pwedeng sabihin sa iyo ng kaaway na ikaw ay makasalanan, they have been buried, mga kapatid. At kapag humarap ka sa Panginoon, hindi nakikita ng Panginoon ang iyong kasalanan, kundi ang nakikita na ng ating Panginoon is the blood of Jesus covering you, mga kapatid. And all it say is, it is paid, mga kapatid. Lahat ng mga guilt, ng shame, ng sin, lahat yan ay bayad na. Hindi nakikita ang sarili natin, kundi yung blood ni Jesus Christ na tumabon sa atin. Yun po ang ating nakikita sa atin, mga kapatid, pagdating po doon sa paghuhukom. And after tayo po yun mag-rise up, mga kapatid, from that water, we can now come up clean and we have been made free. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil hindi po ito seremonya lamang, mga kapatid, kundi tayo po yung nakipagtipan sa Diyos. Nakipagrelasyon po tayo sa ating Panginoon kapag po tayo ay nabautismuhan. Hallelujah. At dapat po nating maunawaan, hallelujah, kung ano po ang tamang paraan ng bautismo, mga kapatid. And the mode of baptism is by immersion. The word baptize in Greek is baptizo, and it means to immerse or to bury. Hallelujah. Sa ngayon, mga kapatid, alam natin na marami po ang naniniwala sa infant baptism o yung kapag sanggol ang bata, tinatawag nilang baptism. Yung sabi nga ay minsan ay kasabay ng pagka 1 year old, ay yung parang ang dating ay binabautismohan din. But the Bible does not say, mga kapatid, that pwedeng bautismuhan ang mga bata because infant baptism does not occur in the Word of God. Ang bata, mga kapatid, ay yung pagbubuhos na tinatawag, hindi po yan, mga kapatid, sa Biblia. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible, mga kapatid, napakarami pong example. Lahat po sila ng binautismuhan, they went down into the water. Jesus went down into the water in Mark chapter 1 verse 10. Philip and the eunuch went down into the water, Acts 8:38. Paul said, "We are buried with him by baptism," Romans chapter 6 verse 4. Kung paano, mga kapatid, hindi po tayo naglilibing na sinasabuyan lang natin ng lupa ang namatay. Hindi po tayo ganoon, mga kapatid. But pag naglilibing tayo, talagang buong katawan, mga kapatid, ibinabaon sa ilalim ng lupa. Hallelujah.
Ganon din, hindi tayo naglilibing ng kasalanan sa pamamagitan ng wisik-wisik o pagbubuhos mga kapatid. Because ito pong sprinkling, ito po ay nagmula sa Greek word na rantizo mga kapatid. Hindi po ito yung baptism. Hallelujah. Baptism means immersion. Kaya nga kailangan po sa atin ilubog po ang lahat ng parte ng ating katawan. You've got to be buried. At ito po ay hindi isang galing lamang po sa inimbento ng tao mga kapatid. Hindi po. Ito po ay commandment ng ating Panginoong Hesukristo. It is for the remission of sins. Ito pong bautismo mga kapatid ay pag tayo nabautismuhan, magkakaroon po tayo ng clear conscience. Tayo po ay magkakaroon mga kapatid ng mabuting budhi sa harapan ng ating Panginoon. Yung ating pong old man, ito po ay ating inilulubog. Tayo po ay inililibing mga kapatid na kasama ni Kristo. At sabi ko nga kanina, ang covenant natin sa Panginoon, dito po yun nagkakaroon sa baptism. Pag tayo po ay binabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus, doon po tayo nagkakaroon ng covenant. Hallelujah. And you will have a new identity in Christ. Kaya nga kung gusto nating makuha ang identity ni Jesus Christ, napaka-importante po ng formula kung ano po ang ginagamit. Hallelujah. The covenant name. Ano bang binabanggit kapag binabautismuhan? Ang sabi ng ating Panginoon sa mga disciples in Matthew 28:19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Atin pong pansinin, ang instruction po ng ating Panginoon is a singular. The Father, the Son, and the Holy Ghost, yan po mga kapatid ay mga titles. Hindi po ito pangalan. At ano po ang covenant name? Ano po ang pangalan ng Father? Ano po ang pangalan ng Son? At ano po ang pangalan ng Holy Ghost? That name is Jesus Christ. Ang sabi po ng ating Panginoon, I am come in my Father's name. Ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ. John chapter 5 verse 43. The name of the Son, He is called Jesus because He will save their people from their sin. Matthew 1 chapter 21. And the name of the Holy Ghost is Jesus. The Holy Ghost whom the Father will send in my name. John chapter 14 verse 26. Hallelujah. Lahat po mga kapatid ng account sa Bible ay nagpapahayag na ang pangalang Hesukristo ang ginagamit po. Every baptism in the Bible was done in Jesus' name. The Holy Ghost is the Spirit of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Atin pong makikita yan sa Acts chapter 2 verse 38, kagaya nga po ng instruction ni Peter. Sa Acts chapter 8, binanggit po, be baptized in the Lord Jesus. In Acts chapter 10, sinabi po, in the name of the Lord. And in Acts chapter 19, sila mga kapatid ay nag-rebaptize ng mga taong hindi pa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Every single one of them, mga kapatid, silang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus po binautismuhan. Kapag ikaw ay binautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sabi ng Acts chapter 22 verse 16, your sins are washed away. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 12, you enter into a covenant with Jesus. And sabi po ng Galatians chapter 3 verse 27, you put on Christ. It's not just about taking off sin. Hindi lamang po natin inilalagay ang kasalanan, inililibing mga kapatid, kundi yung kapag nailibing na natin ang ating dating sarili, ang isinusuot na po natin ay ang ating ang Panginoong Hesukristo, putting on Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil na natagpuan po natin ang katotohanan ito ng kanyang mga salita. Salamat dahil nalaman ng ating nakarating sa ating pandinig at naganap sa atin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Because neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Yan po ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12. May iba pong pananampalataya na ang ginagawa nila, lahat ay binabanggit nila mga kapatid. Sabi nila, hindi na ako pwede magkamali, binanggit ko na lahat. In Jesus' name, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Ghost. Pero alam po natin mga kapatid na hindi po yun ang tamang pagsunod sa sinasabi po ng Biblia. Because the Bible says, be baptized in the name of Jesus. Kapag po tayo mga kapatid ay nagsasambit ng in the name of Jesus, that means we are putting on our faith in the one true God, and His name is Jesus Christ. Napaka-importante mga kapatid na solely in Jesus' name ang banggitin sa salvation, because kanino ba natin gustong ma-identify mga kapatid? Everything is in that name. Kung sinong gusto mong maging ama,
si Jesus, kailangan sa kanya ka mabautismuhan, sa kanyang pangalan, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po ba, nais ko ding i-emphasize that wala pong nadidelay na baptism sa Bible. Delayed baptism is not in the Bible. Sa kanila pong kapanahunan, mga kapatid, the moment they heard the word of God, at ito po, mga kapatid, ay nagkaroon sa kanilang puso ng ibang klaseng pagtanim. In Acts chapter 2, on the same day, they were baptized. In Acts chapter 8, immediately they were baptized. In Acts chapter 9, at once, nung marinig nila, basta may tubig, mga kapatid, they were baptized. Acts chapter 10, they were commanded. Acts chapter 16, the same hour of the night, mga kapatid, they were baptized. Hindi po natin kailangang maghintay ng balitang kay ganda or special service upang magdala ng mga taong mababautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po natin kailangang intayin ang ating pamilya kung kailan sila mafe-feel na pag pinayagan na ako ng aking ama't ina, pag pinayagan na ako ng aking asawa, don't wait, mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Kung ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, ibig sabihin handa ka na. Kung nananampalataya ka sa mga salitang ito ng Biblia, ibig sabihin handa ka na. Kung gusto mong maging right with God, kung gusto mong maging ayon sa ang paglakad mo sa nakalulugod sa ating Panginoon, then handa ka na. Handa ka ng magpabautismo sa tubig sa kanyang pangalan. Hallelujah, hallelujah. At hindi lamang po dito nagtatapos, mga kapatid. There's more. Hallelujah. Ang pagsunod po sa gospel ng ating Panginoon, gaya nga ng ating nabanggit kanina, ang pagkamatay ng ating Panginoon ay naia-apply po natin sa pamamagitan po ng ating pagsisisi sa ating kasalanan. Yung pagkalibing ng ating Panginoon, ina-apply po natin yan sa pamamagitan ng water baptism in Jesus' name. At salamat mga kapatid, because hindi lang siya nanatiling namatay, mga kapatid, but He resurrected, mga kapatid. Siya po, mga kapatid, ay nabuhay na magkamuli. At din po ay may kalakip na pangako sa atin through the infilling of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Na tayo, mga kapatid, kung paano ang banal na espiritu binuhay, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, ang banal na espiritong nananahan sa atin din ang magbibigay sa atin ng resurrection power. At pagdating ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay babaguhin, mga kapatid. Ito po ang sinabi ng Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, nananahan sa iyo, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Hallelujah. Itong katawang ito, mga kapatid, hindi ito makakapasok sa langit dahil ito po ay normal lang na katawan. Kailangan po natin i-glorified body. At ano yung mag-glorify dito sa katawang ito? It is the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya po napaka-importante, palagi po nating pinapaalala, mga kapatid, na kung hindi pa natin nararanasan ang pagtanggap ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika, let us seek the Holy Spirit, mga kapatid, dahil hindi po sapat ang bautismo sa tubig lamang. Dahil ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 11, it is the Spirit of Jesus who will give life to your mortal bodies through this whose Spirit who dwells in you, mga kapatid. Hallelujah. At alam po natin na ang ebidensya po ng pagsasalita ang ebidensya po na natanggap natin ang banal na espiritu, initial evidence ay ang pagsasalita po ng iba't ibang wika. Ang sabi po ng Acts chapter 2 verse 4, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Salvation is not complete until you had all three. Hallelujah. Nais ko pong ulit-ulitin ito, mga kapatid, na kung meron po sa atin na nabautismuhan at hindi pa nakakatanggap ng banal na espiritu, you must desire it, mga kapatid. Dahil hindi pa kumpleto ang kaligtasan kung hindi natin nakukumpleto ang three witnesses or three elements ng blood, water, and spirit, mga kapatid. And that is repentance, water baptism in Jesus' name, and Holy Spirit baptism. Kung paano pong after po nilang tumawid doon sa pulang dagat, mga kapatid, ang Panginoon po ay nagbigay sa kanila ng pillar of
of cloud in the day and pillar of fire in the night, mga kapatid. Hindi hinayaan ng Panginoon na sila ay magpalaboy-laboy doon sa ilang. Napakalaki ng disyerto, mga kapatid. Pero ang Panginoon ay nagpadala ng pillar of fire. Yan po ay guide, mga kapatid. Yan po ay liwanag. Hallelujah. That's a representation to us in the New Testament. Kung paanong sa Old Testament, ang pillar of fire ay nagbigay ng liwanag sa kanila, sa atin magbibigay ang Holy Spirit ng illumination. Papaliwanag ng Banal na Espiritu ang kanyang mga salita. Ipapaalala ng Banal na Espiritu ang kanyang mga aral. Isusulat ng Panginoon sa ating mga puso ang kanya pong mga commandments. Hallelujah, hallelujah. The fire is a picture of the Holy Ghost. Hallelujah. Ang sabi pa ng Bible in John chapter 14 verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Hallelujah. Hindi po hahayaan ng Panginoon na para tayong mga orphan or ulila, mga kapatid, kundi ang Panginoon ay tatanggapin natin, hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi po ito emotionalism. Hindi po ito para i-hype lang ang mga tao at sila'y magkaroon ng kakaibang pakiramdam, mga kapatid. Hindi lang ito church culture na ito po ay nakikita natin ang mga tao ay nakaka-receive ng Holy Spirit, nag-in-feeling ng Holy Spirit. Hindi po ito, mga kapatid, a culture lamang na pinapractice natin dahil ito'y nakasanayan. No, mga kapatid. But the Holy Ghost, the Holy Spirit is God Himself coming to live inside of you. Hallelujah. Hindi siya simpleng blessing lang mula sa Panginoon, but it is the Spirit of Jesus. It is the Spirit of God in you. Hallelujah. Hallelujah. Every time in Scripture, every time people received the Holy Ghost, they spoke in tongues. Sabi ng Acts chapter 2, they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Acts chapter 10, for they heard them speak with tongues and magnify God. Acts chapter 19, the Holy Ghost came on them and they spake with tongues and prophesied. Ito pong pagsasalita ng iba't ibang wika, yung tongues, mga kapatid, hindi yun ang Holy Spirit, but they are the evidence na tayo ay tumatanggap ng banal na espiritu. Hallelujah. Ang ito po initial evidence, mga kapatid. But we know that the lasting evidence is yung transformed lives natin at yung bunga po ng kanya pong banal na espiritu. Hallelujah. Kaya nga po, pagka po may bago po tayong kasamahan sa church, hindi po natin basta tinatanong, naka-receive ka na ba ng Holy Spirit? Hindi po nila alam kung paano tumanggap. Kaya po ang dapat pong paraan ng pagtatanong natin, mga kapatid, naranasan mo na ba magsalita ng iba't ibang wika? Naranasan mo na ba na magsalita na hindi mo makontrol ang iyong dila? Because that is the initial evidence of receiving the Holy Spirit. Naturally, kapag po may mga bisita tayo, hindi po nila alam kalimitan kung ano po yung kanilang tatanggapin. Wala pa po sila minsang word of God na naririnig. Kaya po, dapat po pag nagtatanong tayo, we ask based on our experience. Naranasan mo na bang makapagsalita ng iba't ibang wika? Because we know that that is the initial evidence. Hallelujah. Paano natin tatanggapin ang banal na espiritu, mga kapatid? Importante po ay ang pagsisisi. Hallelujah. We must repent. We must clean this house, this temple, because this temple is the temple of the Holy Spirit. We must let go of sin, mga kapatid. Hindi po natin matatanggap ang banal na espiritu kung tayo po ay may kasalanang itinatago. That's why we need to repent, mga kapatid. Pangalawa, kailangan po gustuhin natin. Let us desire for it. Sabi po ng Bible, you will receive the gift of the Holy Spirit. Ito po ay regalo, mga kapatid. Ito po ay tinatanggap natin na regalo. Ito po ay libre, mga kapatid. And kailangan lang po ay hilingin natin sa Panginoon na, Lord, according to your word, I want to receive your spirit. Kailangan po nating manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Let us have faith in Jesus Christ. Let us get hungry, mga kapatid. At sabi nga ng Bible, kung sino man ang humihingi, ito po ang Panginoon po ay nagbibigay. And ano po ang kailangan natin? We must worship the Lord. Kailangan po buksan natin ang ating mga bibig. Kailangan po nating marinig ang ating mga tinig, mga kapatid, and let us surrender
Surrender to the Spirit, mga kapatid. Importante, mga kapatid, na ibubuka natin ang ating mga bibig dahil dito po dadaloy. Di ka po parang ang Holy Spirit po parang umiinom po tayo ng living water. Hallelujah. Paano po tayo iinom kung hindi po bukas ang ating bibig, mga kapatid? Kailangan po tayo po ay nagpupuri at nananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po natin makukuha ang Holy Spirit o hindi natin matatanggap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Hallelujah. Hindi po natin kailangan magmakaawa sa Panginoon. Alam niyo po, ito po yung ating itinuturo because pag ikaw ay natuto na lahat ng ginagawa mo ay nagmamakaawa ka, lahat na lang akala mo, pag hindi ka nagmakaawa, hindi ibibigay. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Bible. The Bible says, if we have faith, mga kapatid, Jesus responds to faith. Pag nandyan ang iyong pagsisisi, nandyan ang iyong desire, at nandyan ang iyong pananampalataya na ikaw ay tatanggap ng banal na Espiritu, through worshiping Him and opening your mouth, the Lord is always willing to fill you with His Spirit in the initial Holy Spirit baptism and to continue to refill you, mga kapatid. Hallelujah. And the Spirit will control your tongue. Kung minsan ang pakiramdam mo ay parang nangangatal yung iyong panga o hindi mo o in any way na hindi mo makontrol yung iyong dila. Kapag nararamdaman mo na iiba na yung iyong sinasabi, you have to let go. You have to let the Spirit control your tongue, mga kapatid. Hallelujah. It is the Spirit that will give you the utterance. Hallelujah. Hindi ka nag-iimbento ng mga salita. It's not you manufacturing the words. Hindi ka nagpe-pretend na ikaw ay napupuspos ng banal na espiritu. Hindi ito sa isip lamang na automatic meron ka ng banal na espiritu, hindi, mga kapatid. But you must experience the power of God. It is the Spirit of God taking control. At alam niyo, mga kapatid, hindi lamang sa church maari pong tumanggap ng banal na espiritu, kundi maging sa ating mga tahanan, mga kapatid. And we are encouraged na araw-araw sa ating pong pananalangin ay puspusin po tayo ng banal na espiritu. Dahil wala pong limit, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon ay mag-overflow po tayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Have you received the Holy Spirit ever since you believed? Hallelujah. Except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan po ay sinabi ng John chapter 3 verse 5. Ang Panginoon po ay may kaharian. At siya po ang nagdidesisyon, mga kapatid, kung sino ang pwedeng pumasok sa loob ng kanyang kaharian. Hindi po kung ano ang gusto natin, hindi po kung ano ang maalwan sa atin, kundi kung ano po ang kanyang mga salita, kung paano pumasok, dapat po yun ang ating susundin. At huwag hayaan ng mga kapatid na kung kailan huli na ang lahat, kung kailan wala na tayong lakas, tsaka pa tayo doon magdesisyon, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, napakalinaw po, except a man, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Holy Ghost, mga kapatid, ang Holy Spirit, hindi po ito optional. Hallelujah. Hindi po ito extra toppings lang, isang extrang bagay na maganda kung meron, mas maganda kung meron kang Holy Spirit. Hindi po ito extra, mga kapatid. Hindi po ito reserved para doon sa those kinds of Christians na ginagamit sa Panginoon at sila lamang ang mga anointed. Hindi po, mga kapatid. It is for everyone, even as far of, mga kapatid. The promise is unto you and to your children. It is essential. It is a promise, mga kapatid, and it is powerful. Hallelujah. Huwag mo hahayaan na ikaw convince ka ng ibang tao na hindi ka karapat dapat tumanggap ng banal na espiritu. Do not let others talk you out of it, mga kapatid. Huwag mong hayaan na ang pride ang makapigil sa iyo upang puspusin ka ng Panginoon ng banal na espiritu. Tanggapin mo ang kalayaan na gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Even right now, mga kapatid, ang Panginoon po ay willing na magbigay kung sino man po ang nagnanais na humingi. Hallelujah. Hindi po dito tumitigil, mga kapatid, once na tayo ay tumanggap ng kanyang banal na espiritu. Thank God kung tayo, mga kapatid, lahat na nakarinig ng salitang ito ngayong gabi ay napuspos na ng kanyang banal na espiritu. Pero wag po tayong tumigil, mga kapatid. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ang Holy Spirit ay hindi automatic na pag ikaw ay anak ng Diyos na maturing, isasabihin mo, okay na, meron na akong Holy Spirit. Umiyak ako, naluha ako, at nakaganda ng aking pakiramdam, meron na akong Holy Spirit. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. The Bible says, you shall receive
kailangan tanggapin mo ito mga kapatid with the initial evidence of speaking in tongues. At pag tinanggap mo ang banal na Espiritu, you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Hallelujah. Kaya nga po pinapaalala sa atin ng Panginoon ito mga kapatid kasi tinatawag tayo ngayon ng Panginoon to be fruitful, not just faithful. Be fruitful, not just faithful. Kaya kailangan nating maunawaan kung ano ang tinanggap natin mga kapatid upang mas madali po nating mabanggit, masabi ito sa ibang tao because we must be fruitful. Hindi lamang po tayo tapat mga kapatid sa ating paglilingkod, kundi kailangan mamunga po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kagaya nga po ng sinabi ng Bible, meron pong bunga ang banal na Espiritu. Yan nga po ang nakikita natin, the gentleness, love, patience, joy, self-control, peace, kindness, faithfulness, and goodness. According po sa Galatians chapter 5, mga kapatid, ito po mga kapatid ay bunga ng banal na Espiritu na kapag makikita ito sa atin mga kapatid, we are truly witnesses. Hallelujah. Sila mga kapatid ay magkaroon ng curiosity. Gugustuhin nilang sumama kung saan ka sumisimba. Gugustuhin nilang makilala ka ng lubusan at ipakilala mo sa kanya ang salita ng Panginoon because nakikitaan ka ng bunga ng banal na Espiritu. Gusto nilang gayahin ang iyong lifestyle dahil nakikita nila na ang iyong pamumuhay ay nakalulugod na bagay sa harapan ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan mga kapatid na mamatay ang spirito. Don't let the fire go out mga kapatid. Katatapos po lamang ng ating Fire 2025, we have been renewed, we have been refreshed. So let us continue to stir it up mga kapatid. Let us fan the flame araw-araw mga kapatid. Huwag nating sasayangin. Let us continue to spread the word of God. Let us pray in the Spirit. Hallelujah. Tayo po ay manalangin ng may maningas na panalangin at tayo po ay makinig sa sinasabi po ng banal na Espiritu. Alam ko po na hindi ako naging isa sa pagkaunawa sa bagay na ito because most of you ay nakatanggap ng banal na Espiritu. You know na mayroong impression lagi ang Panginoon. Mayroong udyok palagi ang Panginoon sa hindi at dapat nating gawin mga kapatid. And let us continue to walk in the Spirit mga kapatid. Don't keep it to yourself and let someone know that this gift is still for them. Hallelujah, hallelujah. Sa gabing ito mga kapatid, we continue to declare, hallelujah, that Jesus is the way. Hallelujah. Alam niyo po sa napakarami pong nagse-celebrate ngayong buong week na ito na tinatawag nila na Holy Week mga kapatid na mayroong maling pagkaunawa. Salamat dahil dumating sa atin ang katotohanan ng kanyang mga salita. At kung sila mga kapatid ay gumagawa ng iba't ibang mga kaparaanan nila upang ipakita nila na kahit papaano ay naaalala nila ang Panginoon, how much more ang bawat isa sa atin mga kapatid? How much more natin na dapat ipagpasalamat the cross of Calvary, the blood of Jesus that saved us, yung kanyang pagka-bury, yung water baptism na ating ginanap sa ating mga buhay na winash away ang ating mga kasalanan. And sasabihin nila on Easter Sunday, pwede na ulit akong gumawa ng kahit na ano dahil buhay na ulit ang Diyos. Sa kanilang pananampalataya, tuwing Easter Sunday, nabubuhay pa ulit-ulit ang Diyos. Pero alam po natin mga kapatid, hindi po kailanman namamatay ang Diyos. Ang namatay po ay yung Kristo mga kapatid, yung laman na tao mga kapatid. At ito po'y ginanap ng Panginoon upang mabuhos ang kanyang banal na dugo para sa bawat isa sa atin. Kung sa Sunday mga kapatid, buong Kristyanuhan ay masaya sila, nagse-celebrate sila na hindi naman nila natanggap ang kaloob ng banal na Espiritu. How much more tayo mga kapatid? We must always be excited mga kapatid na dahil tayo ang tunay niyang mga anak, tayong tumanggap ng kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. At yung pagsasalitang ito mga kapatid, yung pagtanggap na ito ng banal na Espiritu ay hindi yung simpleng pagtanggap mga kapatid, but it has transformed us at it has lead us to all truth. Hallelujah. May ilang mga tao, mga kapatid, na maaring hindi natin kasama sa organization under United Pentecostal Church. Maaring hindi nila alam ang organisasyon, pero sila ay naghahanap na
magtutoo sa ating Panginoon. And the Lord is also giving them the gift of the Holy Spirit kahit hindi po kaparehas ng ating organization. It's because the Bible is true, mga kapatid, and wherever you apply the Word of God, they will receive the same Spirit that we have received, mga kapatid. Pero ano po ang nakaka-bless na bagay? We have been led to the truth, mga kapatid, to the truth of the oneness of Jesus Christ. Ang iba po, mga kapatid, ay simula pa lang ang kanilang hakbangin, naghanap pa lang sila sa Panginoon at sila'y pinuspos din ng Panginoon ng Banal na Espiritu, pero hindi pa nila nakikilala ang Diyos sa kanyang tunay na pagka-Diyos. And we are so privileged kung nasaan man po kayo ngayon, dahil nung tayo ay nabautismuhan, we have been baptized in the name of Jesus. Hindi sa tatlong persona, kundi sa pangalan ng Panginoon na namatay sa krus at nagligtas sa atin. We must always be celebrating, mga kapatid, dahil tayo, mga kapatid, ay nandun na sa resurrection power. Meron tayong kakayanan na makabangon, mga kapatid, kahit maraming ginugupo sa atin ng kaaway, but we have that power inside of us, that same power of Jesus Christ. Kaya po natin, mga kapatid, na makabalik, kaya nating makatayo, kaya nating makapanumbali kung tayo man ay nadapa. Maaari tayong gumangon, mga kapatid, kasama ni Kristo. Dahil He will not leave us comfortless. He will not forsake us. He will not abandon us, mga kapatid. And that resurrection power is still alive in us. Jesus is the way, mga kapatid. Hallelujah. Let us clap our hands to the Lord and worship Him. Hallelujah. 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 Kung nasaan man po kayo, mga kapatid, let us close this in prayer of a thanksgiving and giving glory to Jesus for what He has done for us. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. We have only been saved, O God, by your grace. Salamat dahil nung kami, Panginoon, sa buhay namin, nung narinig namin ay yung mga salita. Salamat dahil nung time na yon na narinig namin ay mga salita. Salamat dahil binuksan mo ang puso namin. Salamat, Panginoon, dahil naawa ka sa amin. Kinahabagan mo kami, Panginoon, at hindi mo pinagmatigas ang aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil na-apply namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming buhay, sa aming pagsisisi, sa aming pagpabautismo sa iyong pangalan, at sa pagtanggap namin ng iyong banal na Espiritu. Lord, I pray na patuloy mo pong sariwain sa aming mga isipan, Panginoon, ang iyong kabutihan habang pong magtatapos sa aming pag-aaral, pero tulungan mo po kami na for the rest of this week, Panginoon, magnilay-nilay kami patuloy sa mga bagay na pinagtagumpayan namin sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. And I pray na ito yung maging motivation namin lalo, Panginoon, na kung paano nabago ang aming mga buhay, kung paano kami nailigtas mula sa impyerno. Ngayon ay papunta na po kami sa daan ng kaligtasan, papunta sa iyong kaharian. I pray, O God, na magkaroon kami ng motivation na ang aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anak, Panginoon, ay marinig din nila ang katotohanan ito. At kapag narinig nila ang katotohanan ito, I pray, O God, na ikaw, Panginoon, din ang magbukas ng kanilang puso, magbukas ng kanilang isip, Panginoon, na kapag nag-open up kami, Panginoon, ng testimony sa kanila, and let at as be a witness, sila, Panginoon, ay handa, Panginoon, na tatanggap sa iyo, Diyos. Hallelujah. Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang aming pong local church, O God, ang United Pentecost Church, Batangas City and Bawan. Patuloy mo pong pagpalain ang pastoral team namin, Panginoon, ang lahat ng anointing, Panginoon, na kailangan nila, O Diyos, upang magampanan po ang kanilang ministerial work. We also pray, Lord, for the church board, the leaders, department leaders, and officers, Panginoon. Ang bawat isang church partners, Panginoon, na mula sa pinakabata hanggang sa pinakamaedad, Panginoon. I pray, O God, na ikaw, Panginoon, magbigay sa amin ng boldness, ng confidence, Panginoon, na itong aming narinig ngayon ay hindi titigil sa amin, kundi ipalaganap pa namin lalo ang iyong kaharian, dahil alam po namin, O Diyos, na ikaw ay malapit nang babalik, Panginoon, at tunay ang iyong mga salita, Panginoon, na kung hindi kami papunta sa langit, O God, ay papunta kami sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Huwag nawa mangyari, Panginoon, na ang mga mahal sa buhay namin, Panginoon, ay hindi maliligtas, kundi tulungan mo ang bawat isa sa amin habang may panahon pa, Panginoon, na sila ay tumanggap sa iyo, Panginoon, at bumalik, Panginoon, kung sila ay nawalay, Panginoon.
Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming mga kaluluwa. Ingatan mo po, O Diyos, ang aming pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. At habang patuloy po ang bawat gagawin namin, Panginoon, ay tandaan ang aming taos-pusong pagpapasalamat, ang aming mga pagsamba, Panginoon, ang aming mga pagbibigay, ang aming mga pagdalo sa gawain. Hayaan mo ito'y dulot, Panginoon, ng taos-puso namin pagsamba at pagmamahal sa iyo, O Diyos, dahil sa kaligtasan na aming nakamit, Panginoon. Salamat, Panginoon, minsan pa sa iyong ginawa para sa amin. Kulang ang mga salita, Panginoon. Kulang ang buong buhay namin, Panginoon, upang magpasalamat sa kahit isang katiting na dugo na bumuhos sa cross of Calvary. But ganun pa man, Panginoon, I pray na ang aming mga buhay, Panginoon, ay siyang maging living sacrifices. Tulungan mo kami na laging buhatin ang aming mga crosses at palaging sumuko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kalooban, O Diyos. Sa iyo ko po, Lord, pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At hayaan mo, God, matagpuan mo nawa kami, O Diyos, na good and faithful servants mo, Panginoon, habang ikaw po ay muling babalik. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah.